Hello, what's up mga langga? Good afternoon po sa inyong lahat. Time check, alas 2:05 na ng hapon mga langga. So kakarating lang po namin dito at pagdating namin dito mga langga ay kinain agad namin yung aming baon. Tapos bago po kami umuwi dito sa Bohol ay bumili po ako ng bangus para may maulam si mama mga langga. Dahil ngayon po na sobrang mahangin tapos masama yung panahon, wala talagang nakapunta ng laot mga langga, kaya walang isda talaga dito sa amin ngayon. Problema dito number one is yung ulam. Yun talaga yung pinaka namin ngayon dito problema mga langga, no? So yun, pinirito po yung bangus, tingnan nyo mga langga, pinirito ko po siya. Pagkatapos namin kumain ay pinirito ko yung bangus, yung isa. Tapos yung isa ay pinaksiw ko naman. Tingnan nyo, nilagay ko dito yung paksiw. Oh. Pakita ko sa inyo mga langga. Tapos ko na siyang lutuin. Tingnan nyo. Oh. Bangus yan. Pinaksiw ko siya mga langga para hindi siya mapanis ba. So nakakaawa kasi si mama mga langga. Problema talaga yung ulam. Hindi siya on time kumakain kasi nga hirap dito sa ulam. Ang ingay dito mga langga, pasensya na. Tapos di ba nung last vlog namin ay na problema po ako sa sasakyan namin, kaya yun, mabuti na lang at mayroong taga sa amin na pumunta doon sa Talibon at may sasakyan sila, kaya nakisakay ako mga langga. Nakisakay na lang kami ni Insik, no? Ito yung pinrito ko. Ayan mga langga, no, meron tayong bangus dito. Iprito natin siya para matagal siyang mapanis mga langga, matagal masira. So lalagyan namin to ng kanon, mga gulay. Lalagyan namin to ng mga gulay para may sabaw at makakain si mama ng maayos kasi ilang araw na daw po siyang walang matinong kain, no? Ayan, meron pang isa. Ito yung kusina ni mama mga langga na sobrang sira, di ba? Tingnan niyo yung yung bubong. Tingnan niyo yung bubong mga langga, oh. Wala siyang yero, wala siyang kulang siya sa yero mga langga. So ito na yung pinirito kong bangus mga langga. Ito ay para bukas to, para merong ulam si mama bukas. Tapos ngayon namang hapunan ay ang ulam namin ay yung paksiw na bangus. So kailangan talaga nating magtipid sa ulam mga langga. Kasi ang hirap ng ulam dito ngayon na walang pumapalaot ba. So yun mga langga, no, dito tayo mag-usap kaya ingay doon. So ito yung sabi ko sa inyo mga langga na tulugan ni mama. Ito siya, dito siya natutulog mga langga. Ito sa papag na to. So yun, ito yung yero niya, di ba? Abot kamay ko lang yung yero. Diba? Napakalapit lang talaga. Napakainit kapag mainit yung panahon. Pero bago po yan, ipapakita ko po sa inyo yung kabuuan. Yung before and after. Pakita ko sa inyo yung sitwasyon ngayon. Yung itsura ng bahay niya, yung ng kubo niya ngayon. At ipapakita ko din sa inyo kapag nagawa na to namin before and after. So yun mga langga. Itutour ko kayo sa munting kubo ni mama. So let's go. Samahan nyo ko. Pero bago yan, tapusin muna natin ang pagpiprito kaya para hindi siya masunog, no? Tapos ikikip natin yun para bukas meron tayong ulam mga langga. Kasi dito sa amin mga langga, sobrang hirap talaga ng ulam. So si mama daw ilang araw nang wala talagang ulam. Yung ulam niya lagi saging, kung hindi man saging, kape. Tapos kung wala, tubig na lang talaga yung inuulam niya kasi walang nakapalaot dahil sa sama ng panahon. Ang lalaki ng mga alon, ang lakas ng hangin, kaya wala talagang nakakapunta ng laot mga langga. Kaya yun talaga, automatic na yun kapag walang nakapuntang laot, wala talagang isda. So hindi lang si mama buong isla, pero ang kaibahan si mama kasi wala na siyang kapasidad na maghanap ng mga ulam. Kasi nga alam niyo naman si mama hindi na makakita, hindi na makalakad ng maayos. Kaya yun, bumili ako ng 2 bangus. Isa pinirito ko at yung isa pinaksiw ko mga langga para makakain naman siya ng maayos. Kasi kung makikita nyo lang si mama ngayon, ipapakita ko sa inyo si mama mga langga.
I'm sure, sigurado, magtaka kayo kung bakit. Kasi ang laki ng pinagbago ng kanyang katawan, pagmumukha. Makikita nyo yun mamaya, pero saka na. Itutour ko muna kayo dito sa kanyang munting kubo. Para makita nyo, baka sabihin nyo na nag-ano lang ako, exaggerate lang yung mga sinasabi ko. Pakita ko talaga sa inyo yung sitwasyon. Tapos, para makita nyo din kung ano yung kaibahan pagkatapos nitong gawin. So, let's go. So, ayun mga langga, simulan natin dito sa kusina ni mama. So, tingnan nyo. Yan yung kanyang dirty kitchen, or yung kanyang kitchen talaga na gamit sa kahoy. Okay na lang naman. Ito, nung bago pa to, sobrang ganda nito mga langga. Nung hindi pa siya nasira ng bagyo. Pero tingnan nyo siya ngayon. Diba? Gawa siya sa kawayan. Tapos tingnan nyo naman yung bubong. Morela, dyan tayo na problema mga langga. Tingnan nyo yung bubong niya. Kulang-kulang yung bubong niya. Tinimporarihan ng trapal pero wala pa rin kwenta. Kaya kung si mama ay magluluto dito, siya magluluto sa kanyang abuhan, mababasa po talaga siya kapag umuulan. Diba? Makita ko po talaga sa inyo lahat. Baka sabihin nyo, nag-i-exaggerate po ako ng sinasabi. So ganyan siya. Kaya po kailangan po talaga siyang ayusin. Yan, tingnan nyo yung kanyang platuhan mga langga. Naawa ko kay mama mga langga. Pagdating ko dito, ito yung kanyang platuhan. Tingnan nyo siya. Wala siyang baso. Plato lang. Tapos tingnan nyo yung mga plato niya. Napakaano na mga plato niya, no? Diba? So ayan, tingnan nyo yan. Trapa lang yung nilagay dyan sa mga langga. Dyan ba? Trapa lang yung nilagay. Kaya yung tubig ulan pag malakas, mapasok po talaga siya dito. Mga langga. So dito naman sa kanyang tulugan mga langga. Or dito muna sa kwarto. So ito yung mga langga, ito yung kwarto. So yan. Ito yung kwarto mga langga, yan. Yan yung kwarto, 'di ba? Yan. Tingnan niyo. Pakita ko talaga sa inyo yung forma. 'Di ba? Merong papag dito. Okay naman siya dito mga langga. Pero tulo-tulo siya kasi nga tingnan niyo yung butas-butas yung yero. Pero ayaw matulog ni mama dito. Ayaw niya matulog dito. So ito yun, bali yung kwarto ko. Pero ayaw ni mama dito kasi nga mainit. So ayan. Dito yung lagayan niya ng mga banig. Tingnan niyo mga langga, di ba? Sinong nagsabi na exaggerated yung sinasabi ko? Ganyan yan mga langga, napakasira-sira na. Di ba? Sira-sira na yan. Tapos tingnan niyo naman dito. Dito pumapasok yung aso mga langga. Nilagyan niya yan ng karton. Nilagyan niya ng karton diyan. Para hindi pumapasok yung aso kasi diyan talaga pumapasok yung aso. Diyan sira-sira na yan, tingnan niyo. Tingnan niyo. Di ba? Ang laki ng butas. Di ba? Sira-sira na yan mga langga. Tapos dito naman tayo sa malaki sana tong lugar ni mama. Problema lang, sira-sira nga talaga. Dito naman tayo sa tulugan niya. So yan yung tulugan niya. Diyan niya gustong matulog kasi nga maaliwalas, malapit sa kalsada, malapit din sa hangin. Kaya gusto niya dyan. So dyan siya natutulog every night. Tingnan nyo naman yung sitwasyon. Ganyan yan mga langga. Wala na yung bubong, wala na yung dingding dyan. Kasi yung nilagay na dingding dyan, temporary mga tarpaulin. Tapos nilagyan niya ng sako. Nilagyan niya ng kurtina. Yan mga langga. At ang pinaka-sentro talaga na, or pinaka-importante talaga na awa talaga ko kay mama. Ito siya. Tingnan yung kanyang bubong. Tingnan yung kanang bubong mga langga. Yung bubong na yan mga langga, hindi yan bubong talaga niya. Napulot lang nila yung mga yero na yan. Napulot lang nila yung mga yero na yan para ilagay dyan. Ang pangit talaga, di ba? Di ba? Tingnan nyo naman. Kung dito ako nagtatambay mga langga, dito, tingnan nyo. Tingnan nyo yung yero. Ano yan? Kanang gitapak-tapak ba? So, kaya ganyan. Yan mga langga. Tingnan nyo. Sira-sira yan talaga, pati pintuan.
Tingnan nyo. So, dito siya humiga every night. Tingnan nyo naman yan. Anytime pwede siyang kuuton ba or pwede siyang so anytime pwedeng lumusot yung kamay dito mga langga. Diyan, lumusot yung kamay diyan. Kasi nga sako lang yan. Tapos dito naman tayo, yan o. Dito naman tayo sa labas. Pakita ko sa inyo. So ito naman yung labas mga langga. Tingnan nyo naman yan. O, diba? Yan. Yan yung yero niya. Kaya naawa talaga ako sa kanya at sinisikap talaga natin, no? At nagpasalamat po tayo kay Ma'am Bambi. Tinutulungan niya po kami na maayos itong ni Mama, kubo. Tingnan nyo naman yan. Ganyan yan. Yung kanyang dingding. Diba, temporary lang yan. Di talaga yan yung dingding niya. Temporary lang to. Nilagay lang to dito para may harang lang talaga. Pero hindi talaga to yung niya, yung dingding niya. Tingnan nyo. Diba? Ang gagawin ni Insik nito mga langga, sisirain to, tatanggalin to lahat. Tapos yung yero doon sa kwarto, ile-level yung bubong sa kwarto dito sa tulugan ni Mama. So makikita niyo yun, i-update ko po kayo sa progress nitong ating project na kubo ni Mama mga langga, no. So, ganyan lang yan. Hindi yan exaggerated mga langga, totoo talaga yan. Yung nakikita niyo sa picture, yun talaga yun. Yan o, diba? Yan. Tapos dito naman, ito yung kanyang tambayan mga langga. Pinagawa niya to nung nakarelease siya sa senior citizen, pinagawa niya to para meron siyang tambayan sa labas. So yan. Ay saglakaw inahan kay magkita pa taron. Tapos ito naman mga langga. Hi nang dad. Ito naman, ito yung tindahan niya. Tindahan niya noon nung nagtitinda pa sila ni Daddy. Pero ngayon wala na. Ginawa niya yung lagayan ng kanyang mga gamit dyan. So, minsan, dyan siya matutulog. Pero matulo pa rin yan, mga langga. Oh, tulo pa rin yan. Wala pa rin yung maayos na lugar. No? So, yan mga langga, si Insik, ayan, eto, nagpipididos na siya. So, yan mga langga. Yan, nagpipididos po si Insik, mga langga. Ayan. Sinisukat niya po yung kahoy na kailangan at sinusulat niya po dito. Ito yung mga materials na kailangan talagang bilhin bukas. So, ayun. So, babayaan muna natin si Insik, no? Baka magalit siya at pagalitan tayo. So, ayun mga langga. Tapos ko na pong napakita sa inyo yung lugar ni Mama. Ngayon naman po, alam ko na miss nyo si Mama ng bonggang-bongga. Kaya, ipapakita ko na siya sa inyo. I'm sure mga langga, panigurado ako, maano talaga kayo, kanang magtaka kayo. At, sana, I'm sure mga langga, magtaka kayo kung bakit talaga siya nagkaganito. Malaki talaga yung kaibahan ng itsura niya ngayon. Kaysa noon, nung nandun pa siya sa bukid, nandun pa siya sa amin. Kaya, pati kayo sigurado, mag-ano talaga kayo, maawa. Naawa talaga ako kay Mama. Nung pagdating ko dito, nakita ko siya. Naawa talaga ako kasi dito mga langga, ang problema niya dito talaga ay yung walang laging ulam. Walang ulam lagi. May kanin man siya, may bigas man siya, yun ulam naman yung wala. Lalo na ngayon, mahangin, walang makakapunta sa laot, kaya wala talagang makakapangisda mga langga. Buti sana kung si Mama ay gaya pa ng iba na makakita pa ng maayos, makalakad pa ng maayos, pwede pa siya maghanap ng mga ulam na pwede niyang lutuin. Kaya sobrang saya niya mga langga na nagdala ako ng Shine. Di ba nakita niyo yung Shine? Binavlog ko yun, nakita niyo sa vlog ko. Pasalubong natin sa kanya. So nagdala po ako ng Shine, ayun, kinain agad. So ito po si Mama mga langga. Pakita ko na siya sa inyo. So ayan siya mga langga. Ay Mama, tanaw sa diri, tingnan niyo si Mama. Sobrang payat. Payat na payat talaga. Ang itim. Kung makita niyo sa personal si Mama, ang itim. Tingnan niyo siya.
Ay, asa mo ka nagtanaw? Nga na itom lagi ka nung niniwang man ka? Oh, tungod na ning way maayong sudan. Ganina yo. Anza, balik ka? Tungod na ning way maayong pag suwa, sudan. Naay kanon pero wala lagi sudan. Sudan lagi. Kasama niya yung pinsan niya na mga langga, yung pinsan niya. Kasama niya yung laging kasama niya dito sa bahay. So, kasama niya. Ito yun si Nanay Caridad. Siya yung kasama ni Mama lagi dito. Matulog, kumain dito sa amin. So, ayan. Nagtaka talaga ako mga langga. Nagtaka talaga ako kung bakit siya pumayat ng ganito. Ang bilis pumayat kasi, di ba, Ugma na lang. di ba mga langga, nung June, yung last nyo nakita ni Mama nung June, nung nandito pa kami, nung umuwi kami dito. Ngayon, sobrang laki ng kaibahan. Tingnan nyo, ang puti ng buhok, ang payat, ang itim, grabe. Mga langga, no? Kaya naawa talaga ako, pati sinsik niya, sinsik sa likod. Pero kaya siya ganang unggoy nga nagpapayot slow yun. Ah! Busy din si Insik mga langga. Ako yung tagalista doon sa mga kailangan niya. Tapos, siya yung nagsusukat. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa inyong suporta. Palaging suporta, tulong at pagmamahal para po sa mama ko. Kaya sa wakas maayos na natin itong kanyang munting kubo. Ito lang yung kasiyahan ko mga langga. Ito lang yung wish ko. Para sa sarili ko. Ito lang. So yun mga langga. So, salamat po talaga ako sa inyo. Suporta, pagmamahal. Sa inyong concern po para sa mama ko, sa amin, sa buong family po namin. Sobrang laki ng utang na loob po namin talaga sa inyo. Kaya bilang pasasalamat po sa inyo, i-update ko po kayo every step of the way sa aming gagawin dito sa kubo ni Mama. So ito yung first step natin. Kapag medyo naayos na yung kanyang kubo, paanohan na naman natin ng kuryente mga langga. Meron namang tinatawag dito na buhiko. So, meron namang tinatawag dito na buhiko mga langga. Ano yun? Kuryente kanang, unsay nga na ano? Kanang parang sa atin ba sa Cebu kay kanang Sibiko, dito naman sa Bohol kay Buhiko. Buhiko. So yun mga langga. Tapos kailangan kasi may mga process kasing kailangan, tapos may mga babayaran, kailangan bumili ng ganun para ma-install si Mama ng kuryente. So hindi naman siya araw at gabi yung yung kanyang energy or yung kanyang power. Mag-activate po ang kanyang kuryente alas 4 ng hapon hanggang alas 12 no? Alas 12 ng hating gabi. Kaya okay na din yun, at least may kuryente sila ba. Tapos the rest hanggang umaga ay pwedeng solar na. May solar kasi si Mama. So yun mga langga. Tapos bago yan, ito munang kubo niya. Tapos bukas naman mamimili kami ni Insik ng mga materyales para sa gagamitin na kubo ni Mama mga langga, no? Lingkod sa diri. So ayun mga langga, no? Maraming salamat sa inyo. Thank you very, 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 very much, ma. Salamat. Salamat. So yes, mga langga. So pasalamat po kami sa inyo, talagang solid na support mga langga. So hanggang dito na lang. Anuhin ko talaga, sisikapin ko talaga na maka-update po kami sa inyo sa lahat ng mga gagawin namin mula pag sira dito sa kanyang kubo hanggang sa matapos na. So ayun, thank you very, 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 very much sa inyong lahat. So hanggang dito na lang muna. Ito muna for today. So thank you very much and God bless you in my next video mga langga. Bye bye.